modernization project para sa civil service efficiency, mga aktibidad at kaganapan sa pagdiriwang ng 125th anniversary ng Civil Service Commission at ang usapin tungkol sa mga government employees na mahuhuling nagsusugal. Yan ang ating tatalakayin kasama si Attorney Ariel Ronquillo, Assistant Commissioner ng Civil Service Commission. Attorney Ronquillo, magandang tanghali po at welcome dito sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali po, Yusek March at Asik Weng at sa lahat ng ating tagapanood. Attorney, una po sa lahat, ano po ang pangunahing layunin ng Philippine Service Modernization Project at paano ito makatutulong sa pagpapabilis ng serbisyo publiko? Opo, ang layunin po nitong Philippine Civil Service Modernization Project ay pagandahin po ang serbisyo na ibinibigay ng lahat ng ating ahensya sa pamahalaan sa pamamagitan ng pagkakaroon po ng modernong paraan ng HR system sa kanilang mga tanggapan. Kasi po sa kasalukuyan pong estado ng pagsisilbi sa gobyerno, meron po tayong mga ahensya ng pamahalaan na nahuhuli pa po sa paggamit ng teknolohiya. Tapos yung kanilang pong mga HR systems ay hindi pa po ganoong epektibo para makuha yung mga empleyado na dapat maglingkod sa kanila. At pati po yung pagsasanay ng mga empleyado na nasa loob na rin po. Hindi pa rin po hindi pa rin po natin masasabi na gano'n naka-effective to ensure na itong mga empleyado ay magkakaroon po ng mga necessary skills and knowledge para mas maging mabuti po yung pagsiservisyo nila sa taong bayan. Sa pamamagitan po ng Civil Service Modernization Project ay ma-share po natin sa iba't ibang ahensya yung makabagong paraan kung paano po mapabilis o mapapaganda yung sistema ng recruitment, learning and development, yung performance management po sa lahat ng tanggapan ng gobyerno at pati po yung rewards and recognition para naman po mabigyan natin ng insentibo at pag-recognize yung mga kasamahan natin sa pamahalaan na gumagawa po ng maganda sa ngalan po ng serbisyo publiko. Bukod po dito, in partnership po with the Department of Budget and Management, ang Civil Service Modernization Project ay magbibigay daan din po sa Unified Payroll System sa buong gobyerno. Sa gayon po ay magkakaroon po tayo ng maliwanag na sistema kung paano po mamomonitor ng gobyerno yung mga ahensya po na na dapat filled up po yung mga positions nila na binibigyan po kasi sila ng budget para pampasweldo, pero yung iba naman pong mga ahensya ng gobyerno hindi naman po lahat filled up yung positions. Kung meron po tayong unified payroll system ay magkakaroon po tayo ng effective monitoring ng pagbibigay ng ating budget para para pampasweldo doon sa ating mga naglilingkod sa pamahalaan. Para sa ganoon, madali pong ma-determine sino pa yung mga ahensya na dapat bigyan ng buong budget para sa kanilang personal services, sino yung mga ahensya na hindi naman po filled up yung lahat ng positions, so hindi po kailangan lahat ng budget para sa buong PS nila ibigay sa kanila. So in other words, sa pamamagitan po ng Civil Service Modernization Project, magiging mas maganda po yung magiging serbisyo ng ating mga ahensya ng pamahalaan at bukod pa doon ay mamomonitor natin ng husto yung pagbibigay po ng pasahod sa ating manggagawa. Kung talaga pang yung ahensya ay kailangan bigyan ng buo yung sasahurin ng mga empleyado nila or pwedeng hindi ibigay lahat, depende sa number of filled up positions sa kanilang mga ahensya. Well, among others po, marami po magiging benefits as we go along kasi po sa kasalukuyan nasa beginning stage pa lang po tayo. Nilaunch po natin itong modernization project mukhang last week lang po ito and we're still working on it. Siguro po as we go along, mas marami po tayong makikitang benepisyo ng modernization project para sa pamahalaan at ganoon na rin po of course para sa taong bayan.
Attorney, ano po ba ang uunahing i-modernize ng CSC mula po sa proyektong ito at bakit ito po ang napiling unahin? Yes, unang-una po yung HR mechanisms, no, sa lahat ng ahensya ng pamahalaan. Ang HR mechanisms po, ito po yung mga mekanismo kung saan ang mga ahensya po ay tumatanggap ng mga empleyado, no. So ang una po nating i-modernize yung sistema ng recruitment. Sa pamamagitan po ng pag-modernize ng recruitment ay masasala po natin ang gusto yung mga tao na pumapasok sa pamahalaan. Kasi hindi lang po dapat qualified, no? Yan po kasi ang unang importanting factor when we recruit people to work in government. Dapat qualified sila. Pero hindi lang dapat qualifications, di ba? Dapat meron ding integrity, dapat meron ding sapat na competencies, no? Para sigurado tayo na pagpasok nila sa gobyerno, gagawin nila ng mahusay yung trabaho na ibibigay sa kanila at may integridad, hindi po sila gagawa ng kahit anumang bagay na makakasira sa imahe ng pamahalaan. Susunod po yung ating pong learning and development, yung pagsasanay po ng ating mga kawani ng gobyerno na nasa loob na. Kailangan po kasi natin ng continuous updating ng skills ng ating mga kawani sa pamahalaan para hindi naman po tayo nahuhuli pagdating sa competencies and capacities ng ating taong gobyerno. Tandaan po natin, sa panahon ngayon ay halos po lahat ng jurisdiction, no, sa ibang bansa, modern na po yung ginagamit nilang sistema sa pagpapatakbo ng kanilang mga tanggapan. Hindi po tayo dapat nanguhuli doon. At ang unang factor po na dapat hindi magpahuli ay yung kaalaman ng sarili nating mga empleyado na nagtatrabaho sa gobyerno. So sa parte po ng learning and development, kasama po natin i-modernize yan. At pangatlo po yung performance management. Mahalaga po para sa ating lahat yung performance management kasi dapat meron hong nagmo-monitor kung yung ating po bang mga kasamaan sa pamahalaan ay talaga pong nagtatrabaho sang-ayon sa itinakda ng kanilang tungkulin, no? Pinapasweldo po tayo ng taong bayan ay dapat na ibibigay natin sa taong bayan yung karampatang serbisyo. At yun po masisiguro natin kung meron po tayong maganda at effective na performance management sa lahat ng tanggapan ng pamahalaan. At isasama na rin po yung ating rewards and recognition, ano, para sa ganun po ay mabibigyan naman natin ng karampatang pagkilala yung mga kasamahan natin sa pamahalaan na nagtatrabaho po ng tama. At yung iba pa nga po ay working beyond, no, their duties and responsibilities para lang po makapagsilbi ng tapat, no, at magaling para sa ating taong bayan. So ito po yung pagpapaunlad at pagiging moderno ng ating HR mechanisms, yung po uunahin natin. Kasabay po niyan yung pong payroll system. Magkasabay po yan, no? Meron hong pagpaplano sa payroll system, katuwang ang DBM. Ayusin natin po yung payroll system ngayon sa pamahalaan na apparently para nga ho effectively ma-monitor natin yung galaw ho nung ating mga na budget na ginagamit natin na pampasweldo sa ating mga kawani ng pamahalaan. Alam nyo, marami po tayong report na natatanggap, no? Sa ngayon na meron daw po mga ahensya na humihingi ng kumpletong budget para sa kanilang personal services pero hindi naman filled up yung lahat ng positions nila. Meron hong mga ahensya na ayaw talagang fill upan yung mga position pero buo yung kanilang budget for PS upang sa ganon yung mga hindi nila nagagamit for filling up baka kung saan nila pwedeng gamitin. Sa pamamagitan po ng itong modernized at unified payroll system, may iwasan po natin yan, no? Kasi pwede pong ma-monitor kung saan po yung may talagang mga vacancies. At ang ibibigay lang po sa kanila ay yung nararapat, depende kung filled up yung mga position sa kanilang ahensya. So yun po, so far, ito po yung mga uunahin natin in our modernization program. Attorney, paano naman po naiiba ang Philippine Civil Service Modernization Project kumpara po sa mga naunang digitalization initiatives ng pamahalaan? Oo, kasi magkakaroon po tayo ng massive digitalization dito.
Gagamitin po natin yung lahat ng makabagong paraan. Magbe-benchmark po tayo sa ibang jurisdiction at sa katuwang din po ang ating DICT, no, para planuhin po kung paano pa mas mapapaganda ang serbisyo ng ating pamahalaan using modern technology. Kaya nga po pinaplano natin ito ng husto kasi dapat ito po ay different from the usual that we are already doing. Nagkaroon na po tayo ng digitalization program. Okay, pero marami po pong rooms for improvement. That's why we are looking for further means para naman po mas mapaibayo at ma-maximize natin ang paggamit ng teknolohiya kung sa ganun ay mas mapabilis po yung serbisyo sa ating mga kababayan. Alam naman po natin na kapag effective at efficient yung paggamit ng technology, yung mga dating gawin natin na very transactional, naiiwasan na po yun eh. Yung dati pong mahabang pila, nawawala yung pila because of technology. Yung dati pong mga sistema na yung ating mga kababayan nagbabiyahe ng napakahabang distansya para lang makuha nila yung transaksyon sa gobyerno, minsan hindi na ho kailangang magbiyahe. In the privacy of their houses, they can finish their transactions. Yung iba naman ng mga transaksyon na nagtatagal, nare-reduce, no? Sa napakabilis na sandali. Yung iba, oras lang. Pwede na lang makuha na kung ano yung transaction nila doon sa gobyerno na to. So yun po yung ating aim dito, no? Na with the modernization project, mas mabilis, mas maayos, at mas may integridad yung magiging sistema ng pagsiservisyo sa ating pamahalaan. Okay. Attorney, ano ang mga uri po ng capacity building workshops at right shops na ang napakaloob sa project po na ito at paano nito ihahanda sa digital shift ang mga kawani ng pamahalaan? Well, so far po meron po kaming 4 na pong ahensya, no, na napili bilang pilot para sila po yung mangunguna dito, no. Of course there will be learning and development programs for digitalization. Sasanayin po natin yung ating mga kawani ng pamahalaan sa paggamit ng nakabagong teknolohiya. At hindi lang po yung mga empleyado, no? Lalo na po yung mga leaders. No? Sa pag-aaral po kasi yung mga leaders, especially yung medyo sabihin natin na may edad na, no? At hindi po nila inabot yung education, no, nakasama sa curriculum yung paggamit ng ating modern technology, ay talaga pong nahihirapan dito po sa paggamit ng makabagong teknolohiya. So dito po sa ating learning and development, magkakaroon po ng massive training sa paggamit po ng technology. But of course, it's not only technology. Kasi nga po itong pagpapaunlad po ng ating HR mechanisms ay kasama po nating isasama sa mga interventions, no? Meron po kaming programa, yung tinatawag po natin na Prime HRM, no? For the program for the institutionalization of meritocracy in human resource management. Meron po kaming standard dito, no, pamantayan para alamin kung ano na po yung status, no, ng maturity level ng isang ahensya. In fact, binibigyan nga po namin yan ng recognition bronze, silver at gold, no. So ang layunin po natin, yung ating pong mga ahensya ng pamahalaan, lahat magkamit ng mataas na antas pagdating sa Prime HRM program. Kasi kapag nandun na ka na sa mataas na antas, ibig sabihin napakagaling na ng sistema mo. Ibig sabihin yung mga empleyado nyo sa inyong ahensya ay hindi lang magagaling kundi duly inspired na magtrabaho ng tama at maganda para sa mga taong bayan, at yung mga kliyente nyo mismo ay masasaya sa inyong serbisyo. So yung pong prinsipyo ng Prime HRM, kasama po nating ilalatag yon para maging basehan po ng pagsasanay ng ating mga kasamahan sa pamahalaan. Okay. Attorney, ito po sa napapanahon na usapin dahil sa patuloy na hakbang para pagtibayin pa ang integridad ng serbisyo publiko. Ano naman po ang dahilan sa muling paglabas ng advisory ng CSC laban sa anumang uri ng pagsusugal ng mga kawani ng gobyerno sa oras ng trabaho? Yeah, Yusek March, ano lang po yan, paalala sa lahat na kapag nasa
opisina ka at oras ng trabaho, wala kang ibang dapat gawin kundi magtrabaho, no? Kasi kaya binabayaran tayo eh. Yung pananatili natin sa opisina, bayad tayo ng taong bayan, no, every minute para magtrabaho. Kaya kung gagawin mo yung na igugugulin mo yung oras sa trabaho sa paggawa ng ibang bagay, yan po ay prejudicial to the best interest of the service. Ngayon, lalo na kung pagsusugal. Kasi po yung pagsusugal, hindi lamang sa hindi mo ginagawa yung trabaho mo, nagkikreate po yan ng isang hindi magandang imahe para sa isang naglilingkod sa bayan. Okay? Kasi alam naman po natin, ang pagsusugal ay isang bisyo. At kung ang gagawa po niyan ay ang nagtatrabaho sa pamahalaan, maaari pong mag-create yan ng hindi magandang impression para sa isang nagtatrabaho sa pamahalaan. Unang-una, yun nga, may bisyo, no? Na dapat wala dahil role model kapag nasa gobyerno ka, dapat role model ka. Hindi magandang role model kung meron kang ganung bisyo. Pangalawa, dahil ang pagsusugal po ay pwede pong maging dahilan para mag-isip ka ng hindi maganda para masustentuhan yung bisyo na yan, pwede pong isipin ng ating mamamayan na yung isang kawani ng gobyerno na nagsusugal, okay, ay pwede hong gumawa ng hindi maganda, okay, para tuloy-tuloy yung kanyang pagsusugal. At kung ginagawa niya yan during office hours, lumalabas talagang addict na siya dyan, no, sa pagsusugal. At pwede ho siyang paghinalaan, no, na engage in some irregularities, including graft and corruption, para lang ituloy yung kanyang pagsusugal. So naisip po namin, dapat paalalahanan po natin yung ating mga kawani ng pamahalaan na habang nagtatrabaho ka sa gobyerno, dapat isa kang magandang ehemplo sa lahat. Tsaka unang-una, dapat isa-isip mo na nasa gobyerno ka para magtrabaho at walang room o walang puwang yung mga ganyang actuations na pansarili pansariling kaligayahan lang, no? Pansariling satisfaction. Hindi po dapat ginagawa yan during office hours. Okay. Attorney, mayroon bang naging o nakaraang kaso kung saan naparusahan ang mga kawani dahil sa pagsusugal? At paano po mapapangalagaan ang due process sa pag-imbestiga ng mga ganitong kaso? Okay. Ang pagsusugal po, i-clarify ko lang, no? Meron po tayong specific law that prohibits government officials and employees from engaging in any form of illegal gambling. Sa Executive Order 292 po, o yung ating Administrative Code of 1987, isa ho sa administrative offense na pinagbabawal ay yung tinatawag natin na gambling prohibited by law. So lahat po ng pagsusugal na binabawal po ng batas ay hindi po tayo pwede mag-engage doon kung ikaw ay nagtatrabaho sa gobyerno. Halimbawa, nagsugal ka sa isang sabungan, no, na bawal ng batas kasi tupada yan, walang lisensya. Kahit gawin mo yan after office hours, bawal yan kasi gambling prohibited by law yan. Okay? At marami pang ibang sugal. Ngayon, wetting. Halimbawa, ang wetting is prohibited form of gambling. So kung yung the mere act na tataya ka sa wetting, bawal yun eh. So pwede kang ma-charge ng gambling prohibited by law. Ngayon, kung papasok ka sa casino, ang casino po, legal yung mga sugal sa loob, ano? Pero meron ho tayong ibang regulation pagdating sa casino eh. Bawal makita ang taong gobyerno sa loob ng casino. So in other words, pagdating sa casino, mere entry in the casino is prohibited. Kaya makita ka lang doon, meron ka ng offense. Kahit sabihin mo pa na nagre-relax ka lang, tumitingin ka lang, o kaya naman ay hindi ka naman nagsusugal, makita ka lang doon, bawal na eh. Lalo na kung magsugal ka pa. Okay? Kasi po merong mga previous issuances na dyan, memorandum circulars from the Office of the President and even executive orders na ini-implement po natin ngayon. Ngayon, may due process ba? Opo, lagi naman pong may due process. Kasi kung administrative offense po yan, hindi naman tayo pwedeng magpataw na lang basta ng parusa without giving the person the benefit of due process. Due process is a constitutional right. Kaya hindi po natin pwedeng ipagkait sa kanya. Yan naman pong mga empleyado na nahuhuli
no, na nag-engage in any form of illegal gambling or na pumapasok sa casino, kapag mayroong ganyang complaint, pinapasagot naman po natin yan. At dumadaan po sa proseso yan, kasama na po yung pag-issue ng formal charge, pag-conduct ng investigation, and only after all those steps do we impose the penalty. In accordance with law, of course, hindi naman po tayo pwede magbigay ng penalty na hindi rin sang-ayon sa batas. So lahat po yan dumadaan sa tamang paraan, especially po yung pag-observe ng due process. Sir, sa pagdiriwang naman po ng 125th anniversary ng Civil Service Commission, ano po yung mga aktibidad na inilunsad at ano pa po yung mga dapat pang abangan? Opo, kakatapos lang po namin ng fund run, At ito po ay dinaluhan ng napakarami pong empleyado from different agencies of the government. Nationwide po ito. Merong fund run dito sa NCR, pero sa ibang lugar po sa ating bayan ay meron pa rin pong fund run na mangyayari. Ay na nangyari na po, kahapon. At ito po ay naging napakagandang okasyon. Makikita po natin na yung mga kasamahan natin sa pamahalaan ay tuwang-tuwang ipagdiwang yung ating 125th Philippine Civil Service. Magkakaroon din po tayo ng medical mission, bloodletting activities, para yung pagdiriwang natin ay magkaroon din po ng mga angles, na tayo po ay tumutulong sa ating mga kababayan at nagpapakita po tayo ng kalinga sa ating kapwa. Meron din po tayong HR Symposium. Ito pong HR Symposium, ito po yung pag-gather ng HR people, sa gobyerno sa isang okasyon. Ito nga po ay dadaluhan po ng lahat ng HR sa buong bansa. Ito po ay gaganapin sa Clark, Pampanga. At sa ngayon po ay marami na po tayong mga kababayan na nag-register dito, mga kasama sa gobyerno, at handa pong umattend nga dito sa napakalaking event na ito. Tapos po lahat po ng ahensya ng gobyerno ay magkakaroon po ng mga family days, para family days po, ibig sabihin sila magkakaroon po sila ng program para individually ay may pagdiwang nila yung 125th Philippine Civil Service. Kasi ASEC and USEC, ang Philippine Civil Service Anniversary po, hindi lang po anniversary ng Civil Service Commission po ito. Ito po ay anniversary ng buong civil service. At yung pong term na civil service, kasama po yung buong gobyerno dyan. Kapag nasa gobyerno ka, you are part of the civil service. Kaya ang pinagdidiwang po talaga natin ay anniversary ng buong civil service. Kaya po, parte po ng selebrasyon ay ang lahat ng ahensya po, ay magkakaroon po ng tinatawag nilang Family Day, na kung saan ay ipagdiriwang nila bilang isang official family ito pong ating 125th Philippine Civil Service. Bukod po dyan, meron po tayong mga kasamahan sa private sector na nakilahok sa pagdiriwang, Meron po mga private establishments na magbibigay po ng special treats for government workers during the period of celebration. So mag-a-announce naman po kami kung anong mga establishments po yun. Ang gagawin lang po ng mga kababayan natin na nagtatrabaho sa pamahalaan, kung bibili kayo doon sa isang establishment na yon, ipakita nyo lang yung ID nyo bilang proof na kayo ay nagtatrabaho sa gobyerno, and right away makaka-enjoy po kayo ng discount na ino-offer ng establishment na yan as part of their contribution in the celebration of 125th Philippine Civil Service. At bukod doon pa, USEC, ASEC, magiging part din po ng celebration natin yung paggagawad po, ng parangal sa ating mga kawani sa pamahalaan na nakitaan po ng iba yung pagmamalasakit sa serbisyo, at gagawaran po sila ng mga awards. Ito po yung Honor Awards Program na meron 3 categories, Dangal ng Bayan Award, Lingkod Bayan Award, saka Pag-asa Award. Ng awarding po mismo ay gagawin po sa Malacanang, and no less than the President himself will give them the award. Okay, so lahat po ito magaganap po sa buong buwan ng Setyembre bilang pagdiriwang po sa ating 125th Philippine Civil Service. Okay. Maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Ariel Ronquillo, Assistant Commissioner ng Civil Service Commission.
Maraming salamat din po, ASEC Wing and USEC March.